Noong bata pa kami ng kaisa-isa kong kapatid, meron kaming naging karanasan na nagbigay po sa amin ng kilabot noon. Ako nga po pala si Angel, habang yung kapatid ko naman po na lalaki, tawagin po nating Carlo. Mas matanda po ako sa kanya ng 3 taon. Kung tamang pagkakatanda ko, 12 taong gulang po ako noon. At mga 9 taong gulang naman ang kapatid ko. Nakatira po kami sa bundok sa probinsya po ng Bohol. Hindi ko na po sasabihin ang mismong barangay kung saan po kami nabibilang. Hindi naman po sa tuktok ang bahay po namin at hindi rin po ganun kataas ang bundok po na ito. Bale, nasa may kalagitnaan lang po kami. At yung bahay po namin ay parang kubo lang. Mahirap pong mamuhay doon. Hirap po kami sa tubig dahil ang layo po ng pag-iigiban. Mahirap rin po ang buhay lalo kung maulan. Lumalambot po kasi yung lupa. At lagi pong may pangamba na anumang oras ay baka gumuho ang kinatatayuan ng bahay namin. Sobrang maputik rin po at madulas kapag nag-aakyat baba po kayo sa bundok kung medyo maulan. Ang maganda lang po doon, meron po kaming mapagkukunan ng mga prutas. At meron din pong mga ligaw na hayop minsan na nahuhuli po namin. Siguro mga 30 anyos mahigit na rin po ang nakaraan. Dahil may sariling pamilya at mga anak na rin po kami ng kapatid ko ngayon. Pareho po kaming may kanya-kanya na pong pamilya. Dahil sa hirap ng buhay at nagkakasakit pa po noon ang kapatid ko, madalas pong mag-away ang mga magulang ko noon. Tuwing umaga po, magigising ka na lang na naglilipara na ang mga gamit namin sa bahay. Minsan pa nga po akong nasugatan sa noo dahil po sa away po nila nanay at tatay. Nung binato po ng tatay ko ang nanay ko ng isang babasaging pinggan. Hindi po yun tumama kay nanay pero tumama po yun sa dingding po ng bahay malapit po sa higaan ko. Natalsikan po ako sa noo ng piraso ng nabasag na pinggan habang ako'y natutulog. Siyempre agad po akong nagising at laking gulat ko po na meron na po akong sugat sa noo na nandito pa rin po ang peklat hanggang ngayon. Nung mangyari po yun, mas lumala po yung away ng mga magulang ko. May mga pagkakataon po noon na lumalayas po ang tatay ko at naiiwan po kaming 3 nila nanay sa bahay po namin. Pero mas panatag po kami kapag ganon. Kahit hirap po kasi, hindi po kami pinapabayaan ng nanay ko. Ngunit isang araw po, pinagbuhatan po ng kamay ni tatay ang nanay ko. Yung literal po talaga na binugbog po nito ang nanay ko. Iyak po kami ng iyak nung sinasaktan po ni tatay si nanay. Dahilan para mapilitang umalis ng bahay ang nanay ko. Pilit po niya kaming isinasama noon pero wala po siyang magawa kay tatay. Ang sabi lang po ni nanay noon, babalikan po nito kami. Doon na po nagsimula ang hindi magandang mga nangyari sa amin ng kapatid ko. Lumipas po ang ilang araw noon at hindi pa rin po nakakabalik ang nanay ko. Gabi-gabi pong umiinom ng tuba ang tatay ko noon. Para may makain naman po kami noon, niyog at saging na lang po ang kinakain namin ng kapatid ko. Isang hapon po, hindi umuwi ng bahay ang tatay ko. Gutom na po kami noon at padilim na rin. Ang ginawa po namin ng kapatid ko, bumaba po kami ng bundok. Sumasakit na rin po kasi ang tiyan namin sa kakakain ng niyog at saging. Nagkataon pa po talaga na wala rin po kaming mahuling mga ligaw na manok noon. Ang plano po namin noon, pagkababa po namin ng bundok, ay hihingi po kami ng makakain doon po sa mga bahay sa ibaba. Pagdating po namin sa ibaba ng bundok, yung unang bahay po sa may paanan po talaga ay wala pong tao.
Nakakahiyaman pong aminin, Sir Dan. Pero dahil na rin po sa gutom, sinubukan ko pong makapasok sa bahay noon. Pero hindi ko rin po nagawa dahil nakasara po talaga ang mga pinto at bintana. Yung kasunod naman po na bahay ay malayo pa po ang agwat doon po sa nauna. Bahay po yon ng isang matanda na itago na lang po natin sa pangalang Lolo Ruel. Yung bahay po niya malayo po sa daan at hindi talaga kami nagagawi doon banda. Kung baga malapit lang po doon, pero nakadistansya po yon sa daanan ng tao kapag bumababa kami ng bundok. Pagdating po namin doon, wala rin pong nakasinding gasera doon po sa loob. Pero bukas po yung pinto sa likod po ng bahay. Hindi talaga kami malapit kay Lolo Roel. At sa totoo lang, natatakot po kami rito kapag nakikita po namin ito. Pero nung gabi po na iyon, nilakasan ko na po talaga ang loob ko at pumasok po ako sa bahay po nito. Siyempre, sumunod rin po ang kapatid ko. Pagpasok po namin ng kapatid ko, isang masangsang na amoy po agad ang bumungad po sa amin. Yung tipong nakakasuka po. Madilim po noon siyempre, kaya hindi ko po malinaw na makita ang nasa loob. Pero porsigido po talaga ako noon na maghanap po doon ng makakain. Ang ginawa ko po, kinapaka ko po doon banda sa parte na merong mga kaldero. Naghahanap po ako ng posporo noon. Nakakapit lang po si Carlo noon sa likod ko. Sa isip ko noon, kahit isang pirasong tinapay lang talaga, ay mairaraos na po namin ang gabing yon. Kung hindi lang kami gutom na gutom, lalabas kami agad doon dahil napakabaho po talaga sa loob ng bahay. Sa totoo lang, parang kubo lang din po yung bahay na iyon. Habang kinakapa ko po kung meron nga pong posporo doon sa pinaglulutuan po ni Lolo Roel, nasagi ko po ang isang kaldero noon. Nahulog po yon at nalaglag po sa mismong may paako yung laman po nun. Sakto naman po na nakapako na po ang posporo. Kaya agad ko pong ginamit yon, na nagkataon naman din po na nasa harap ko lang din pala ang nakapatong na gasera. Kaya agad ko po yung sinindihan. Akala ko po noon pagkain po yung nasagi ko, Sir Dan. Pero nagulat po ako nang bigla pong napasigaw ang kapatid ko. Nung tinignan ko nga po yon sa sahig, yung natapon po palang laman ng kaldero na akala ko ay pagkain. Parang mga hilaw po na lamang loob. Bata lang po ako noon kaya walang paraan para masabi kong sigurado po akong hindi yon lamang loob ng hayop. Pero dahil sanay rin po akong nanonood kay tatay na kumakatay ng nahuhuli naming ligaw na mga hayop, kahit papaano ay may ideya po ako sa lamang loob ng isang baboy halimbawa. Pero yung nakita ko pong natapong laman ng kaldero, hindi po talaga yon laman ng hayop. May mga dugo po yon, Sir Dan. Nalatang bago pa lang po yon. Agad ko pong pinatahimik ang kapatid ko noon. Hindi ko po alam pero bigla po akong pinagpawisan ng malamig. Sa edad ko pong 12, kahit papaano ay gumagana naman po ang utak ko noon. Ang una ko pong naisip na hindi po normal si Lolo Roel. Yung mga lamang loob po na iyon at yung amoy po ng loob ng bahay niya. Napaisip po ako siyempre. Dali-dali ko pong hinipan ng gasera noon. Sabay hinila ang aking kapatid palabas po ng bahay. Hinayaan ko lang pong bukas ang pinto para isipin po niya na may nakapasok na hayop sa kanyang bahay. Kaya nahulog yung kaldero. Talagang paalis na po kami noon, Sir Dan. At kinakabahan po talaga ako noon.
nang bigla naman po akong nakarinig na meron pong paparating. Yung tipong parang may tumatakbo po doon papalapit. Sa pagmamadali ko po, doon ko po hinila ang kapatid ko sa ilalim po ng lababo ni Lolo Roel. Hindi po sa loob Yun bang may espasyo sa ilalim ng lababo sa labas po ng bahay. Bukod po sa napakadilim po doon sa ilalim, yun talaga yung pwedeng pagtaguan na pinakamalapit kahit medyo maputik po sa ilalim. At napakabaho rin po doon dahil syempre lagi pong may tubig doon. Dahil doon nahuhulog yung mga tubig na galing sa lababo. Lumubog pa po ng kaunti sa putik yung mga paa po namin noon. Niyakap ko po ang kapatid ko noon. Sabay tinakpan ko po ang kanyang bibig. Nung makita ko po na merong paparating na parang isang hayop doon po sa bahay na yon. Hindi po ganun kaliwanag ang buwan ng gabing yon. Pero syempre, maaaninag mo pa rin po. Maitim po yung hayop na yon. At yung mga mata po, talagang kitang-kita po sa dilim. Pigil hininga po kami noon ng kapatid ko nung bahagya po itong tumigil doon sa may pinto nang makita po nitong nakabukas yon. Ilang di pa lang po yon sa aming kinalalagyan. Agad pong pumasok yung hayop sa loob po ng bahay. Sinusundan po namin ng tingin yon. Dahil may mga siwang naman po sa dingding ng bahay, nakita pa rin po ang nasa loob. Medyo madilim po pero naririnig po namin ang ungol ng hayop na parang nahihirapan at nakikita po namin kung saan po yun banda. Parang nahihirapan po talaga yung pagkakaintindi ko sa ungol na ginagawa po nito. Maya-maya pa po, naninag kong biglang may tumayo na tao doon sa kinalalagyan ng hayop na hindi ko na po alam kung nasaan na nagpunta ang hayop na yon. Dahan-dahan po itong tumungo doon sa may kaldero dahil siguro ay nakita na rin po nito na parang merong nagkalat doon. Nung sinindihan po nito ang gasera at maliwanag na nga po sa loob ng bahay, kitang-kita po ng dalawa kong mga mata na si Lolo Roel po yon. Hubot-hubad po ito. Pero yung hayop po na pumasok po sa bahay, wala na po doon. Litong-lito po ako noon, Sir Dan. Nung makita niya po ang natapong laman ng kaldero, galit na galit po ito. Dinampot po niya yung mga lamang loob at nagulat po ako nung bigla po nitong dinilaan ang isa sa kanyang mga dinampot. Sabay kinain niya po yon. Talagang kinain po niya na parang wala lang po sa kanya. Pati na po yung mata ng kapatid ko noon, tinakpan ko na rin po. Isa-isa po nitong nilipat sa planggana ang laman po ng kaldero. At yung natitira pong mga dugo doon po sa kaldero, binuhos po niya sa may lababo na dumiretso rin po sa amin. Sa ulo ko po mismo tumulo yung dugo po noon. Hindi po nito napansin na dingding na lang po ang pagitan namin. Siguro dahil sa napakabaho pong amoy doon po sa ilalim ng lababo, kaya naitago po noon ang amoy po namin. Konti na lang po talaga noon at pakiramdam ko po ay hihimatay na po ako sa kaba. Nang bigla ko pong marinig noon na meron pong sumisigaw sa mga pangalan po namin. Boses po yon ng tatay ko. Sinenyasan ko po noon ang kapatid ko na tumahimik lang po muna. Pumasok po yung matanda sa kanyang kwarto pagkatapos niyang ibuhos sa lababo ang lamang dugo ng kaldero. Nung nasa may daanan na po ang tatay ko doon po banda sa bahay ng matanda, dahan-dahan po kaming lumabas doon sa ilalim. Sabay tumakbo po kami agad sa direksyon po ng tatay ko habang sumisigaw. Sa totoo lang, umiiyak po ako noon habang tumatakbo. Nagulat po si tatay noon
Pero sinalubong po nito kami at nagtanong po ito kung ano ba ang problema. Nang makita niya ang itsura ko na may mga dugo, talagang nag-alala po si tatay noon at nabigla. Narinig naming bumukas yung pinto ng matanda at nung nilingon ko po yon, nakatingin po ito sa amin habang may hawak-hawak po na gasera. Inilawan po siya ng flashlight ni tatay noon. Nung makita po ni tatay na takot po kami sa matanda at napakasama rin po ng tingin po nito sa amin, medyo naalerto po ang tatay ko at napahawak po sa kanyang itak. Pero agad rin po namang isinara ng matanda ang bahay po nito at tumalikod po ito. Dali-dali kaming bumalik sa bahay noon. Nung sinabi po namin kay tatay na aswang po si Lolo Ruel, ang sabi po nito ay alam daw po niya ang tungkol doon. Hindi ko po alam kung paano pong nalaman ng tatay ko. Pero hawak-hawak po ni tatay ang kanyang itak noon habang pabalik po kami sa bahay. Palingon-lingon din po ito pero nakarating naman po kaming ligtas sa bahay po namin. Nung nasa loob na po kami ng bahay, matagal na raw palang nalaman ni tatay ang tungkol doon. Nangako raw siyang wala siyang pagsasabihan. Basta't wag lang daw galawin ng matanda ang kahit sino sa amin. Hingi po ng tawad noon ng tatay ko sa amin ng kapatid ko. Pinuntahan daw pala niya ang nanay ko para humingi ng tawad, kaya ginabi po ito. Meron din po itong dalang pagkain para sa amin. Sa takot po namin noon, Sir Dan, talagang pinilit po namin si tatay na lumipat na po kami ng tirahan. Mabuti na lang po. At yun rin daw yung napag-usapan nila ng nanay ko. Kahit malagim po yung nangyari ng gabing yon, nakumpirma naman po namin na nagkaayos na po pala ang mga magulang ko. Kinabukasan po niyan, bumalik po si nanay. At ilang araw po ang nakalipas pagkatapos nun, lumipat po muna kami sa bahay po ng tita ko. Pagdaan po namin sa bahay ng matanda, ang talim po ng tingin nito pero hindi na po namin pinansin. Sa awa po ng Diyos, nakapagpatayo naman po kami ulit ng simpleng bahay po namin noon. Malayo po sa takot na dulot ng matandang aswang na aming nasaksihan. Hanggang dito na lang po ito at maraming salamat po. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ruel. Taga Palawan po ako. Pero kung nasaan man po mismo, ay itatago ko na lang din po. Nangyari ito noong mga 16 na taong gulang pa lamang ako. Kaya kung bibilangin ko, mga dekada 80 pa. Medyo may katandaan na rin po ako ngayon. Noong araw po, pangingisda po yung ikinabubuhay namin. Sa lugar po namin, halos lahat po ng mga tao, yun din po yung kabuhayan. Yung lokasyon po kasi namin ay malapit po sa ilog. Kung saan yung ilog po na ito ay konektado rin po sa dagat. Kaya mga yamang dagat talaga ang aming kinabubuhay. Meron pong palaisdaan na malapit po sa amin. Doon po kami dumadaan sa mahabang pilapil sa tuwing nagpapalaot. Nililinaw ko lang po na yung pilapil po na tinutukoy ko dito ay hindi tulad sa pilapil na makikita sa mga palayan. Mas malalapad po at matataas na pilapil ang tinutukoy ko. Ganon po talaga dapat. Lalo at tuwing nagbabagyo o kapag medyo malakas po yung hangin at ulan at nagkataon pa kunwari na high tide. Mabilis lang pong mawawasak ang mga pilapil kapag hindi po ganon ang pagkakagawa. Siyempre, may mga inaalagaan po doong bangus at mga tilapia. Kaya naninigurado rin po yung may-ari. Medyo malawak din po yung palaisdaan. Sa totoo lang po, may kalakihan po talaga yon. Kaya may ilan din pong mga bantay na kung saan ay may kanya-kanya naman pong kubo na tinitirhan. Karamihan po kasi sa mga nagbabantay ng palaisdaan, hindi po mga taga doon sa lugar namin .
Mga taga Palawan pa rin po pero taga ibang bayan po sa Palawan kung baga. Meron pa nga pong mga taga Iloilo eh. Napag-usapan po noon na gusto po ng may-ari na kapag dadaan po kami doon ng gabi ay dapat meron po talagang ilaw. Flashlight man o solo. Pailawin daw agad namin habang dumadaan. Lalo at baka mapagkamalan daw kaming magnanakaw kung dadaan kami doon nang wala man lang hawak na ilaw. Mabait lang po talaga ang may-ari na pinapadaan pa rin po kami doon kahit uso rin po noon ang mga nakawan. Kaya kahit alanganing oras po na alam po naming baka tulog na po yung mga bantay, nagsisindi po talaga kami ng sulo kapag dumadaan doon. Dito rin po sa sinasabi kong daan ng Pilapil, nagsimula yung lahat sa kwento ko. Kaya medyo ipinaliwanag ko po muna para maintindihan po ninyo. Biyernes po noon ang gabi, kaya sumama po ako kay kuya sa pangingisda. Hindi naman po ako araw-araw sumasama, lalo at may pasok rin po ako sa eskwela at meron rin pong mga ginagawa. Bandang 11:00 po siguro noon, kaya umuwi na po kami. Sakto lang po yung huli namin noon, pero hindi na rin po masama, lalo at medyo matumal po yung huli noon sa laot. Pinabitbit po sa akin ni kuya ang basket na may laman pong mga isda. Ako rin po yung may hawak ng sulo, habang siya naman po yung nagdala po ng lambat at ng flashlight. Medyo low tide po noon, kaya kailangan pa po naming umakyat sa Pilapil. Hindi naman po yun ganun kataas syempre. Nung nasa Pilapil na po kami ni kuya, sinindihan po niya yung sulo na hawak ko gamit po yung posporo. Ayaw po niyang gamitin yung flashlight po noon eh, lalo at medyo alanganin na po yung baterya noon. Yun bang tipo na binibilad na lang din po sa araw yung baterya para gumana pa. Nauna akong naglalakad habang nasa likod ko naman si kuya. Tulad nga po ng sabi ko, may kahabaan po yung Pilapil. Nung nasa kalagitnaan na po kami, bigla po kaming napatigil pareho ni kuya. Nang sa hindi kalayuan ay meron pong biglang tumakbo. Tao lang talaga yon pero mabilis po yung pagkakatakbo na parang hindi po nito kami nakita. Akala po ni kuya magnanakaw, kaya mabilis po niyang hinipa ng sulo na hawak ko para mamatay po yung ilaw. At para matignan nga po namin kung tama nga yung aming duda. Nasa kabilang side po yun ng Pilapil, kaya siguro hindi niya kami napansin. Pero papunta po yun sa aming direksyon. Medyo madilim lang po pero tao talaga yung aming nakikitang tumatakbo. Hanggang sa bigla po yung bumaba sa Pilapil na natakpan na po ng mga puno. Marami po kasing mga puno ng niyog sa gilid po ng Pilapil. Yun bang mababa lang po na niyog. At pagtalon po niya doon banda. Halos mga 5 segundo lang po. At bigla pong may lumipad doon eh. Hindi naman po kami magugulat kung ibon lang na maliit. Pero ang laki po nung lumipad. Kasunod po nun, napakalakas po na huni ng wakwak. Yung nakita po naming tumatakbong tao, bigla na lang po naging parang napakalaking panike. At mabilis po yung pagkakalipad nun pa itaas. Nililinaw ko lang po hindi po namin nakita mismong nagpalit ng anyo. Pero yung tumalon po siya doon tapos bigla pong may lumipad na isa nga pong wakwak na doon po mismo nang galing pagkalipas lamang ng ilang segundo. Talagang mapapaisip ka po na yung tao pong nakita namin at yung lumipad ay iisa lang. Nung nakalayo na po yon at hindi na po namin naririnig, sinindihan po namin ulit yung sulo. At sakto naman po nung ginawa namin yon na meron pong lumabas sa kubo na isa po sa mga bantay.
Pareho ba tayo ng narinig? Wakwak yun, di ba? Parang dito lang banda galing eh. Wika po nito sa pagtataka niya. Dahil mukhang gising pa po ito ng mga oras po na yon, kaya narinig rin po niya. Sinabi po namin sa kanya ang aming mga nakita. At nagtaka po ito at nagduda. Tawagin na lang po natin siyang Mang Rudy. Ang sabi po niya, iisa-isahin daw niya ang lahat ng mga kubo ng iba pang mga bantay para magtanong-tanong kung meron ba silang napansing kakaiba. Pero nagpaalam na po kami noon na uuwi. Lalo at kinabahan rin po kami ni Kuya sa aming mga nakita. Yung pagkakatakbo po kasi talaga ng taong nakita namin. Yun po bang tipong nagmamadali pero nakayuko pa po ito? Mahirap pong ipaliwanag eh. Kakaiba talaga. Yung halatang tao pero ibang-iba po yung ikinikilos. Ganoon po. Kinabukasan po, maaga pa akong pumunta sa may ilog para linisin po yung bangka namin. Agad po akong nilapitan ni Mang Rudy nung nasa may bangka po ako. Ang sabi po nito, inisa-isa raw po niya yung mga kubo ng iba pang mga bantay. At meron daw isang nawawala ng gabing yon. Walang iba kundi si Mang Lito. Isa rin po sa mga bantay. Wala daw po ito sa kubo nung kinatok siya ni Mang Rudy. Yung kubo po ni Mang Lito ay dinadaanan din po namin minsan. Lalo kapag doon po yung bangka namin dumadaong sa kabilang side po ng palaisdaan kapag medyo malalim po yung tubig. Kaya nakakausap rin po namin ito. Hindi daw agad natulog si Mang Rudy dahil inantay raw po nito si Mang Lito. Mga alauna na raw po ng hating gabi ito natulog. Dahil tinanong pa daw niya mismo si Mang Lito. Sa labas lang daw mismo ng kubo ni Mang Lito ito naghintay. Pagbalik daw ni Mang Lito, nagmamadali raw po ito. Wala daw itong damit pang itaas. At bago raw ito umuwi sa kanyang kubo, naghugas daw ito ng katawan sa may ilog bago dumiretso. Nakita siya agad ni Mang Rudy dahil inaabangan nga po siya nito. Ayon pa kay Mang Rudy, hindi raw niya masiguro kung dugo ba o ano yung hinuhugasan ni Mang Lito sa kanyang katawan. Lalo at nung nailawan daw niya ito ay nakatalikod raw po ito. Nung tinanong naman daw niya kung saan galing, ang sabi daw ni Mang Lito, binisita lang daw niya ang kanyang nililigawan. Nakiusap pa daw po ito na wag sabihin sa kanilang amo. Pero duda daw talaga si Mang Rudy. Isang gabi po, maaga po kami ni Kuya. Galing rin po kami sa pangingisda pero mga bandang 6:00 po kami dumaong. Hapon pa po kasi kami umalis kaya ganong oras po kami nakauwi. Malalim po yung tubig noon kaya doon po kami sa kabila dumaong. Doon po malapit sa kubo ni Mang Lito. Ang sabi po ni Kuya, mabuti na lang maaga tayo. Mahirap na. Alam mo naman siguro yung tinutukoy ko. Wika pa po nito. Dahil doon nga po kami banda dumaan sa may kubo po ni Mang Lito, kung saan duda na nga po kami sa mga nangyari. Tahimik lang po kami noon pagkadaong namin at binitbit lang po namin ang mga dapat bitbitin. Madilim na po noon. Hawak ko po yung flashlight nang dumaan po kami sa kubo ni Mang Lito. Nang bigla ko pong naibaling yung ilaw sa ilalim po ng kanyang kubo. At agad nga po akong nangilabot nang makita kong nagkukulay pula po yung tubig doon banda sa ilalim ng kubo. At meron pa nga pong tumutulong kulay pula at malapot-lapot po na likido mula po doon sa kubo. Siyempre, kawayan lang po yung papag kaya ganoon. Agad ko pong tinuro kay Kuya at alam talaga naming dugo nga po yon. Pinapatay po ni Kuya ulit ang ilaw.
Sinenyasan lang po niya ako sabay nilapag po namin ang aming mga bitbit sa lupa. Pinakinggan po namin lalo. At may naririnig po kaming kakaiba mula po doon sa loob. Nag-aangil po na parang merong mabangis na hayop na nandoon. May naririnig po kaming parang umunguya ng kung ano na talagang medyo may kalakasan po. Yung tipong parang hayop na merong kinakain. Medyo mataas po yung bintana. Lalo at mas mataas pa nga po yung sahig ng kubo sa pilapil. Pero pareho po kami ni Kuya na gusto pong malaman kung ano yon. Kaya ginamit po ni Kuya ang dalawang kamay niya at doon po ako pinatungtong para ako po yung sumilip. May gasera po sa loob nung sumilip pa nga po ako. At halos mapasigaw po ako agad sa aking nakita. Yung tumambad po kasi sa akin, Sir Dan. Si Mang Lito na nakaupo sa sahig ng kanyang kubo. Habang may kinakaing hayop. Halata pong isa po yung aso. Sigurado po ako doon. Yun po yung kanyang nilalantakan ng walang habas. Nakalabas na po yung lamang loob ng hayop At yung itsura po ni Mang Lito, parang nababaliw po na hayop. Sa sandaling panahon po na nakatingin ako doon, hindi ko na po kinaya noon. At napasigaw po ako sabay tumalon. Tumakbo po ako doon sa kubo ni Mang Rudy. Ang sabi ko po noon, "Kuya, aswang yan! Takbo na!" Sigaw ko pa po. Dahil grabe nga po yung takot na naramdaman ko. Sumunod naman po agad si Kuya, na natakot na rin po base po sa aking naging reaksyon. Matapang naman po si Kuya pero sa naging reaksyon ko po, wala po itong nagawa kundi tumakbo na rin po. Malapit na po kami sa kubo ni Mang Rudy. Nang agad po itong lumabas, meron po itong hawak na baril. Nung nilingon po namin sa kubo ni Mang Lito, nandun na po ito sa labas ng kanyang pinto. Sumisigaw po ito na magpapaliwanag raw po siya. Yung iba pang mga bantay noon na lumabas rin po ng kubo nila. Malalayo po yung agwat ng mga kubo. At yung kay Mang Rudy lang po at Mang Lito yung medyo magkalapit. Kaya yung iba pong mga bantay noon na lumabas din po ng kanilang kubo. Sumisigaw po yung mga ito na kung ano ba daw ang nangyayari. Sinabi na lang po ni Mang Lito na wag na daw nilang alalahanin at siya na ang bahala. Kaya hindi na po masyadong nakiusyoso ang ibang mga bantay. Lalo at hindi naman siguro nila narinig ng malinaw kung ano nga bang nangyari. Dahil may kalakihan talaga ang palaisdaan. Kinumpronta po namin si Mang Lito. Pinuntahan po namin sa kanyang kubo. Pagdating po namin doon, balot na balot pa po ng dugo yung kanyang katawan. At nalaman po namin na yung aso po palang kanyang biniktima ay isa po mismo sa mga aso doon sa palaisdaan. Siyempre, meron po silang mga alaga para dagdag bantay na rin po. Tinutukan po ng baril noon ni Mang Rudy si Mang Lito. Sa ulo po nito mismo at sobrang lapit po. "Aswang ka ba, Lito? Gusto kong marinig sa iyo mismo." Tanong po ni Mang Rudy na agad naman pong inamin ni Mang Lito. "Nakapangbiktima ka na ba ng tao?" Tanong pa po ni Mang Rudy na parang kakalabitin na po nito yung gatilyo. Kaya nanginginig po yung katawan ko noon sa takot. Pero mariin pong tumanggi si Mang Lito at puro mga hayop lamang daw po yung kanyang nabiktima kapag hindi ito nakakapagpigil. Nakiusap po ito kay Mang Rudy dahil may pamilya pa daw siyang naghihintay sa kanya. Nangako po ito na hinding-hindi siya mananakit ng tao at aalis na lang daw po sa doon. Hayaan na lang daw po siyang umuwi sa kanyang pamilya. Sa punto po na iyon, inalis po ni Mang Rudy yung kanyang pagkakatutok ng baril at sumang-ayon po ito
sa gustong mangyari ni Mang Lito. Malamang hindi rin po kaya ni Mang Rudy na patayin ito. Lalo at may pinagsamahan din po sila. At mukhang katotohanan naman po yung kanyang mga sinabi. Kinabukasan po, agad nga pong nagpaalam si Mang Lito sa kanilang amo na aalis na nga raw po ito. Nagtaka pa raw po yung amo pero wala rin po itong nagawa. Nakiusap na lang din po sa amin si Mang Rudy na wag nang ipagsabi. Nag-usap daw po sila ulit ni Mang Lito at bibigyan daw niya ito ng pagkakataon, lalo at ayon daw kay Mang Lito, biktima lang din daw siya. Hinawaan lang daw siya ng pagkaaswang pero kahit kailan daw, hindi siya ng biktima ng tao. Kami lang din pong magpamilya at si Mang Rudy yung nakakaalam nun. Mahirap lang din pong manghusga, lalo at hindi po natin alam ang kanilang pinagdadaanan. Gayunpaman, delikado po yung mga aswang. Yan po yung sigurado po ako. Siguro ay dito ko na rin po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po kung makikinig ka. Saan ka man naroroon. Paalam. Taong 1992. Mga 4 na bang buntis na yung asawa ko noon na tawagin nating Maybel. Masaya po kami noon bilang bagong mag-asawa. Hanggang sa may nangyari na naging dahilan ng pagpapadala ko ng kwento ko sa inyong channel. Tawagin niyo akong Ray ng probinsya ng Iloilo. Isa akong gwardya sa isang establishmento nang mangyari ang kwentong ito. Ngayon po kasi ay meron na akong maliit na negosyo na pinapatakbo. Kaya medyo matagal na rin akong natigil sa pagiging security guard. Nagsimula ang kwento sa isang hindi kagandahan agad na pangyayari. Ayoko sanang simulan dito yung kwento, pero ganun talaga eh. Isang umagang wala akong trabaho, nagbubunot ako ng mga ligaw na damo sa may likod ng bahay namin. Si nanay naman na siyang kasama namin sa bahay ay abala sa pagwawalis ng mga tuyong dahon doon din banda sa may likod ng bahay. Ang asawa ko noon ay nagluluto ng agahan dahil naririnig ko pa itong pakanta-kanta habang nagluluto. Nang bigla na lang nito akong tawagin maya-maya. Paulit-ulit niyang tinawag yung pangalan ko na parang may kung anong nangyari sa kanya. Napatakbo nga ako kagad noon at naabutan ko itong nakaupo dahil bigla-bigla daw na sumasakit yung kanyang tiyan. Masakit na parang pinipiga umano. Nagpanik ako noon. Pero pumasok din si nanay sa bahay namin at hinilot-hilot lang niya at pinahira ng langis yung tiyan ng aking asawa. Dahil nga sa mga sigaw ng asawa ko, nagtaka rin yung kapitbahay namin na tawagin nating Aling Lydia. Napalingon kaming lahat sa may bintana nang marinig namin itong nagtatanong na paano ba si Maybel? At nakarinig ako ng sigaw. Masakit ba yung tiyan mo, iha? Tanong pa nga nito habang nakasilip sa bintana na halatang nag-aalala. Tumango lamang yung asawa ko noon. Tinanong ko naman si nanay noon kung tatawagin na ba namin si Lola Milding, yung kumadrona sa baryo namin, at baka meron itong maitulong. Pero sabi ng asawa ko, bagya naman daw bumubuti yung kanyang lagay. Hindi rin naman namin pwedeng dalhin sa ospital dahil napakalayo po namin sa Kabiasnan. Nasa liblib kami na baryo kung saan talagang malubak at mabato pa yung mga daan ng panahong yon. At nung mga panahong yon din, habal-habal lamang
Yung masasakyan na hindi naman ganon karami at bihira lang makaabot sa parte kung saan nakatirik yung bahay namin. Dahil nasa may dulo nga kami ng baryo. Malayong malayo talaga. At nakakatakot din na ipasakay si Mabel sa habal-habal sa ganong sitwasyon. Lalo at talagang lubak-lubak at baka manganak pa siya ng di oras. Pinayuhan kami noon ng kapitbahay naming si Aling Lydia. Patuloy lamang yung pagpahid ng langis. At maiibsa naman daw yung sakit. Painumin din daw namin ng maligamgam na tubig. Pumasok pa nga noon si Aling Lydia sa bahay namin at minasahe rin yung paa ng asawa ko. Dahil medyo naninigas daw po yon. Maya-maya pa, naibsa naman po yon at nawala. Hindi ko naman nakalain noon na hindi pa pala tapos yung mga ganong pangyayari ng araw na iyon. Dahil simula pa lang yon ng kababalaghan. Bago pa ito, may mga araw naman na sumasakit din yung tiyan ng asawa ko. Pero hindi naman ganito kalala. Kinagabihan nga po niyan, Sir Dan, nangyari ng isa sa pinakamasakit na pangyayari sa buhay namin. Mga bandang 8:00 po ng gabi nang biglang dinugo si Mabel. Tapos namimilipit na po siya sa sakit na parang manganganak na raw po ito. Hindi na raw talaga niya kaya eh. Gusto ko siyang dalhin sa ospital noon. Pero wala naman kaming pwedeng hinga ng tulong para ihatid kami. Kung meron man ay medyo malayo pa. Dahil talagang yung bahay lang namin at yung kay Aling Lydia yung nasa parting yun noon. Tapos wala naman din kaming pwedeng masakyan. Ang sunod na pinakamalapit na bahay sa amin ay yung sa kumadrona na si Lola Milding. Kaya kumaripas po ako ng takbo noon. Nagkandasugat pa nga po ako noon sa mabatong daan pero hindi ko na ininda. Sinundo ko si Aling Milding at nagmadali din kaming makabalik agad. Pagkadating namin sa bahay, hawak-hawak na ng nanay ko at ni Aling Lydia yung asawa ko na patuloy na dinudugo at parang lalabas na raw talaga nang wala sa oras yung bata. Meron ding mga buo na dugo na lumalabas noon. Hindi na raw talaga niya kayang pigilan. Ang sabi ni Lola Milding noon, mukhang makukunan na raw talaga si Mabel. Kaya tinulungan niya nga ito. Tumakbo na raw ako at maghanap ng habal-habal. Dahil kapag lumabas na raw yung bata at hindi na nga mapigilan pa, kakailanganin pa ring dalhin ng asawa ko sa ospital para daw linisin. Hindi ko maintindihan noon kung ano ang ibig niyang sabihin eh. Nakipaliwanag na lang din. Kung meron kayong ideya tungkol dito, basta't ako ay tumakbo na lang po ako noon para maghanap ng habal-habal. Medyo natagalan ako dahil may kalayuan din yung pinakamalapit na kilala ko na merong habal-habal. Mabuti na lamang at nung nakiusap po ako sa kanya ay handa naman po itong tumulong. Agad niya po kaming bumalik at pagdating namin sa bahay, wala na. Nakunan na nga yung asawa ko at hinang-hina na po ito. Magkahalong pangamba at lungkot yung naramdaman ko noon. Nawalan ako ng anak at parang mawawalan din ng asawa. Nagmamadali na kami noon. Sinulyapan ko yung sanggol na 5 buwan pa lamang noon. Wala nang buhay. Ang liit lang po noon. Hawak-hawak siya ni Aling Lydia habang si nanay naman ay hawak naman noon yung asawa ko. Aalalayan ko na po noon yung asawa ko para makaalis na kami.
nang bigla po akong kinalabutan dahil nakita ko na nakangising parang demonyo si Aling Lydia habang hawak-hawak yung sanggol na walang buhay. Kitang-kita ko po yun. Nag-iiyakan kami pero siya nakangisi ng nakakaloko na parang masayang-masaya pa sa mga nangyari. Napansin po nitong nakatingin ako sa kanya kaya agad po itong napayuko. Nagmadali na akong isakay yung asawa ko noon. Pahirapan po yun, Sir Dan. Hirap na hirap din kami sa daan pero narating naman namin yung ospital noon at naagapan pa yung asawa ko. Habang naroroon sa ospital, gulong-gulo po ako noon. Binabalikan ko yung lahat at hindi talaga mawala sa utak ko yung mukha ni Aling Lydia habang ito ay nakangisi. Kinutuban ako noon na baka meron siyang kinalaman. Naalala ko yung lagi nitong pagsilip sa aming bintana. Madalas rin po siyang bumisita sa bahay namin. At kung minsan pa ay panay po yung hawak nito sa tiyan ng aking asawa. Patay mali siya naman po kami dahil nag-iisa namin siyang kapitbahay at talagang malapit po ito sa amin. Nag-iisa na lang din po ito sa bahay niya dahil minsan lang umuwi yung kanyang asawa. Sa isip ko noon, hindi kaya aswang pala si Aling Lydia at matagal na niyang binabalak yon. May paraan sila eh. Ganon yung mga aswang. Magugulat na lang at nakuna na pala, pero yung totoo, inunti-unti nang kunin ng aswang yung sanggol sa sinapupunan. 2 araw yung tinagal ng asawa ko noon sa ospital. Buti na lamang, malakas naman po yung kanyang pangangatawan. At tinulungan din kami ng kanyang tiyuhin na medyo may kaya sa pagbayad ng mga bayarin. Nakakalungkot po noon dahil sa likod bahay lamang nilibing yung aming anak. Iyak pa rin ang iyak yung asawa ko nung pag-uwi namin. Hindi man lang kasi nabigyan ng maayos na libing. Pero ang dami na rin kasing nangyari noon eh. Nung mga ilang oras pagkadating namin, kinausap po kami noon ni Lola Milding at pati na rin ni Nanay. Nagulat ako dahil tungkol din kay Aling Lydia ang kanilang dinadaing. Kakaiba daw kasi yung mga kinikilos nito, pero hindi lamang yon. Ayon pa kay Nanay, nung umalis na raw kami nung gabing nakunan yung asawa ko, hindi man lang daw nito hinugasan yung dugo sa kanyang mga kamay. Yung matindi pa, naabutan daw siya ni Nanay na dinidilaan yung dugo sa kanyang mga kamay. Tapos inakay daw nito yung walang buhay ng sanggol at dinidila-dilaan din daw niya yon. Kinilabutan ako lalo noon. Hindi ko maiwasang sabihin din sa kanila kung paanong ngumising parang demonyo si Aling Lydia habang hawak-hawak ang walang buhay ng sanggol. Sinabi ko sa kanila na malakas yung hinala ko na aswang talaga yung matanda. Pero bigla akong kinabahan nung sa kalagitnaan ng pag-uusap namin ay may biglang pumasok sa bahay. Dire-diretso po ito. "Oh, ano bang pinag-uusapan ninyo? Sana mali ako sa pagkarinig ko sa pangalan ko ah." Wika pa po agad nito na parang narinig nga po nito kami. Si Aling Lydia po yon. Tumahimik kami noon. Pero ngumisi lamang ulit si Aling Lydia. Meron po siyang dalang prutas. Makakabuti daw yon sa asawa ko para mabilis siyang makabawi ng lakas. Tapos agad rin po itong umalis. Ang sabi ni Lola Milding noon,
Magdoble ingat na raw kami. Lalo at mukhang may kinalaman daw talaga yung kapitbahay namin sa pagkalaglag ng aming anak. Kinagabihan po noon, Sir Dan, ang lakas po ng ulan. Maaga pong nakatulog yung asawa ko at yung nanay ko. Hindi ako matahimik noon na parang merong bumubulong talaga sa akin. Nahukayin yung pinaglibingan ng anak namin. Mga bandang 9:00 pa lang po yon. Kumuha ko ng pala at pumunta sa likod ng bahay. Hindi ko alintana yung ulan. Habang yung nanay ko at yung asawa ko ay mahimbing nang natutulog. Pumunta ako doon sa pinaglibingan. Tinanggal ko yung nilagay nilang kahoy na krus. Tapos hindi na ako nag-alinlangan na gawin yung binabala ko. Sinimulan ko na nga po noong maghukay. Mas madali na, lalo at maulan at malambot yung lupa. Sa ilang minutong paghukay ko, nagulantang ako dahil wala na yung katawan ng sanggol doon sa pinaglibingan. Andun pa po yung lampi nito na ayon kay nanay ay ginawa nilang pangbalot. Nandun din yung maliit na kahon na kanilang ginamit. Pero yun lang, wala nang kahit ano. Wala doon yung katawan ng aming anak. Nagsimula akong umiyak noon. Litong-lito ako at galit na galit. Napagtanto ko po agad may kumuha sa katawan. Lalo at yung nanay ko lang naman yung naiwan sa bahay habang kami ay nasa ospital. Si Aling Lydia, may kinalaman siya dito. Siya yung dahilan kung bakit nakunan yung asawa ko. Tapos pati yung katawan ng sanggol, kinuha niya rin. Hayop siya. Hayop siya. Wika ko pa sa sarili ko noon na talagang nagalit po ako bigla. Binitawan ko yung pala. At kahit punong-puno ako ng putik, pumasok ako sa bahay namin agad. Diretso sa may kusina. Sabay kuha ko ng itak at flashlight. Galit na yung nangibabaw sa akin noon. Sigurado ako na meron talagang kinalaman yung aming kapitbahay. Hindi ko ginising yung nanay ko, pati na rin yung asawa ko. Ang gusto ko lamang noon, makumpirma yung aking hinala. Lumabas nga ako ng bahay at diretsong tinumbok yung bahay ng kapitbahay namin. Nung papalapit na ako doon, Sir Dan, inilawan ko yung kanilang bahay. At nagulat ako dahil nakita ko na nakasilip sa bintana nila si Aling Lydia. Nakatingin sa akin habang nanlilisik ang kanyang mga mapupulang mata na parang alam na niya ang nangyari. Binabantayan yata ako ng matanda lahat ng mga kilos ko. Alam niyang hinukay ko yung pinaglibingan ng aming anak. Nung makita ko siya, napasigaw ako agad noon Aling Lydia! Hayop ka! Ikaw ang may gawa sa nangyari sa anak ko, di ba? Aswang kang hayop ka! Galit ko pa pong sigaw noon. At nakita ko mula sa bintana na mabilis po itong tumakbo. Napatakbo rin ako agad noon at talagang kukomprontahin ko siya. Luma na rin yung kanilang bahay. Isang tadyak ko lamang sa pinto at agad po yung bumukas. Naabutan ko pa si Aling Lydia sa loob ng kanilang bahay. Ang bilis po nitong tumakbo. At yung paraan po niya ng pagtakbo ay malayo sa Aling Lydia na kilala ko. Mabilis siyang pumasok sa kwarto nila. At nung hinabol ko na nga na talagang tatagain ko siya pag maabutan ko, bigla po itong tumalon sa bintana. Nabigla ako doon. Pero mas ikinabigla ko na nung dumungaw ako sa bintana, isang hayop po na kulay itim na lamang yung nakita kong tumakbo
At ang bilis po nun na hindi ko man lang nasundan ng ilaw. Nagsuot po agad yon sa mga talahiban. At naiwan yung duster nito sa may ilalim ng bintana. Alam ko sa puntong yon na wala ng silbi kung subukan ko pang habulin yon dahil malakas po yung ulan at madulas po yung daan na hindi ko siya kayang habulin pa. "Bumalik ka dito, Aling Lydia! Aswang kang matanda ka! Hayop ka!" Sigaw ko pa nga po noon sa galit ko na hindi ko man lang siya naabutan. Doon na nga nagising yung asawa ko pati na rin yung nanay ko. Nagtaka po sila noon, lalo at yung dingding ng bahay nila Aling Lydia ay pinagtataga ko sa galit ko. Nagkandawasak na nga po yung plywood ng kanilang bahay noon eh. Iyak ako ng iyak noon. Sinabi ko sa asawa ko yung mga nangyari sa aming anak. Napakasakit po nun sa akin bilang ama. Ang sakit-sakit po nun, Sir Dan. Pero wala akong magawa. Kinabukasan, wala na. Inabandona na nga ni Aling Lydia yung kanilang bahay. Alam na naming hindi na ito babalik. Gusto ko pong sunugin yung bahay nito o ipagkalat sa baryo namin yung nangyari noon. Pero wala na ring punto pa na gawin ko yon. Ilang araw po yung lumipas. Dumating yung asawa ni Aling Lydia. Kinausap po nito kami ng maayos. Hingi siya ng hingi ng tawad. Matagal na raw pala nilang alam. Kaya raw pala nagpakalayo-layo na ang kanilang anak. At maging siya ay bihira na lamang kung umuwi sa kanilang bahay. Ang sabi po nito, umuwi na raw sa kanilang probinsya sa Mindanao si Aling Lydia. Dahil taga doon naman daw kasi talaga ito at wala raw siyang balak na sundan pa ang kanyang asawa. Hindi rin daw niya kayang makasama pa yung asawa niya pagkatapos ng mga nangyari. Nilinaw po niya noon na makailang ulit na rin daw niyang sinubukang sabihin sa amin para makapag-ingat kami. Pero may pinagsamahan din kasi sila ng kanyang asawa na pinili na lang niyang wag makialam. Umiiyak rin po ito noon at nagsisisi. Dahil kung sinabi raw sana niya sa amin, hindi raw sana nangyari yung lahat ng yon. Habang buhay raw niya yung dadalhin dahil wala nga siyang ginawa. Naiwan po kami noon na parang walang hustisyang nangyari. Hanggang sa mga ilang buwan na yung nagdaan, nabalitaan po namin sa asawa pa rin ni Aling Lydia na pumanaw na raw po ito. Mukhang nangaswang daw ulit doon sa Mindanao at nakakita raw siya ng kanyang katapat dahil pinaghahabol daw siya at nagawa raw siyang barilin. Yun na siguro yung hustisya namin sa mga nangyari. Kahit papaano, napanatag na rin po kami noon ng asawa ko. Dahil sa tingin namin, meron ng hustisyang nangyari. Nagkaanak po kami ulit noon. 2, isang babae at isang lalaki. Ngayon ay malalaki na rin po sila at masaya naman kami ng asawa ko. Pinilit po naming kalimutan pero hindi talaga namin makakalimutan yung nangyari. Habang buhay natatatak sa amin yung nangyari, matagal na panahon na ang nakaraan. Hanggang dito na lang din po ito at maraming salamat po. Taong 1994, nang maisipan ng aming angkan na magkaroon ng reunion. Matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nagkikita-kita. May kapatid yung tatay ko na pumanaw na. Ang mga lola at lolo ko naman ay wala na rin. Karamihan sa aming magpipinsan noon ay nagkaanak na at lahat. Kaya naisip naming magkita-kita naman para makabawi sa panahong nagdaan. Tawagin niyo po akong Arnel. Nasa 16 na taong gulang ako noon. Taga Capiz. At karamihan sa mga kamag-anak namin ay nasa Kabisayaan lang din. Meron sa Iloilo, sa Aklan,
Ang iba naman ay nasa Cebu at Negros. Pero dito kami sa Capiz nagkita-kita nung taong yon. Yun yung aming napagkasunduan. Lalo at yung tatay ko, yung kaisa-isang lalaki sa kanilang 8 magkakapatid. May bagong bukas na resort noon sa aming probinsya. At doon namin naisip na ipagdiwang yung nasabing reunion. Nung nagdatingan na nga yung lahat, kinabukasan nga ay itinuloy na namin yung aming plano. Nagsaya kami noon dahil sa wakas ay nagkasama nga ulit kami. Maraming mga pagkain, masaya yung lahat, at maraming mga palaro para sa mga kabataan. Sinong mag-aakala na pagkatapos nun ay may mangyayaring hindi inaasahan. Kahit ako na lumaki sa lugar namin at sanay na rin sa mga kwentong kababalaghan, ay hindi talaga inaasahan ng mga nangyari. Pagkatapos naming magsaya, karamihan sa mga kamag-anak namin ay doon na nga dumiretso sa bahay ng yumao naming lola at lolo. Sa bahay ng yumao naming lola at lolo. Medyo malaki kasi yung bahay na iyon at merong 2 palapag. Sa tabi naman nun ay yung bahay ng kamag-anak rin namin na may kalakihang bahay din. Kaya karamihan sa kanila ay doon na dumiretso dahil doon nga sila matutulog. Nasa kabilang sitio lamang din yon mula sa bahay namin. Mga 10 minutong lakaran lang naman ang distansya mula sa bahay. Malapit lang din kung tutuusin. Lalo at sakop lang din ng iisang baryo. Napagod kaming lahat noon. At dahil maliit lang din yung bahay namin, yung nakituloy naman sa bahay namin ay ang pinsan kong si Ate Camille, pati na rin yung asawa nito. Bagong kasal lamang silang 2. At katunayan ay nagdadalang tao noon yung pinsan kong ito. Doon niya piniling makituloy sa amin dahil sa lahat ng mga pinsan ko, siya talaga yung pinakamalapit kay tatay, pati na rin sa akin. Kahit nung mga bata pa kami, tumira din dito sa amin at nag-aral pa nga dito sa Capiz ng 2 taon si Ate Camille. Kahit nasa Iloilo na nga yung mga magulang nito noon. Mga 20 anyos lang din si Ate Camille nang mangyari ito. Konti lang din yung agwat ng aming edad. Dahil pagod nga kaming lahat, ay maaga kaming nakatulog. Mga 8:00 pa lang yata ay humihilik na kami noon. Kinabukasan, pumunta kami ni Ate Camille doon sa bahay ng lola ko kung nasaan nga yung karamihan sa mga kamag-anak namin. 3 kaming naglakad noon papunta doon. Bale, si Ate Camille at yung kanyang asawa, yung kasama ko. Noong malapit na nga kami doon, nakasalubong namin ang isang matanda. Matandang babae na kahit ako ay hindi ko kilala. Meron itong bitbit na basket. May talukbong sa kanyang ulo na parang tela. At bago nga kami lumapit, inunahan ito kami agad ng bati na medyo ikinagulat ko. Lalo at hindi nga namin ito kilala at hindi pa nga kami nakakalapit dito. Binati niya kami ng magandang umaga at abot tenga po yung ngiti nito. Binati na lang din namin ito bilang tugon. Nagtanong noon sa amin yung matanda, kasama ba kayo doon sa nag-reunion sa resort na malapit dito kahapon? Nakita ko rin kayo eh. Naglalako kasi ako nitong tinda kong puto. Taga kabilang baryo lamang ako. Wika pa nga ng matanda na nagpakilala sa pangalang Minda. Mukha namang mabait itong si Lola Minda. Inalok pa niya kaming bumili ng kanyang paninda. Pero agaran kaming tumanggi. Lalo at kakatapos lang din naming mag-agahan noon
At talagang busog pa nga kami. Ang nakakatuwa doon ay inalok pa niya ulit kami na kahit libre na lang daw para sa amin. At swerte daw na buena mano yung buntis. Pero ako na nga yung nagsalita noon. Wag na ho, Lola. Sayang naman po kung ililibre pa ninyo kami. Okay lang naman po kami. Next time po, bibili din kami. Salamat na lang po muna sa ngayon. Wika ko pa nga noon. Lalo at sinanay nga ako ng tatay ko na hindi basta-bastang tatanggap ng pagkain sa hindi kakilala. At baka hindi mo alam at may iba palang intensyon sa'yo yung taong ito. Tumango lang yung matanda noon at naglakad na nga palayo sa kabilang direksyon. Nilingon ko pa nga yun at lumingon din ito at nginitian pa nga ako. Nang medyo alanganin. Sabi ko noon kay Ate Camille, bumawi na lang kami at bumili sa matanda kung makita namin ito ulit. Para kasing nalungkot yung ate ko na hindi siya nakabili sa matanda. Lalo at parang kawawa naman nga ito. Pero kasabay nun, biglang napahawak si Ate Camille sa kanyang tiyan. At napalingon sa matanda na animoy nagtataka. May problema ba? Tanong ng asawa nitong tawagin nating Kuya Joel. Wala naman. Parang kumirot lang sandali yung tiyan ko. Wika lang ni Ate Camille pero ayos lang daw ito. Dumiretso na kami noon doon sa ibang kamag-anak namin. Inabot na nga kami noon ng hanggang hapon. Doon na rin kami nagtanghalian noon dahil medyo ginanahan sa pakikipagkwentuhan. Pati sila tatay ay pumunta na rin doon. Bandang 4:30 na yata ng hapon noon. Nung niyaya ko ni Ate Camille na manungkit umano kami ng santol doon sa likod ng bahay nila Lola. May 2 puno kasi ng santol doon sa likod ng bahay na noon ay talagang punong-puno ng bunga. Kumuha ako agad ng mahabang panungkit noon. Tapos pumunta na kami doon sa may likod ng bahay. Pagkatapos noon ay masaya nga kaming nanungkit ng santol nang biglang magsalita si Ate Camille. Sino yung nandoon? Tanong nito sabay turo sa may kakahuyan sa unahan lang ng aming kinatatayuan. Napalingon naman ako doon. Yung ano ate, wala naman ah. Wika ko pa nga noon. Parang may babae kasing mahaba yung buhok. Sabi pa nga ni Ate Camille. Ako naman ay nagmadaling binitawan yung panungkit. At agad na tinumbok yung parting tinuturo ni ate. Papalapit pa lang ako doon nang may nakita akong mabilis na tumakbo. Babae po yun. Matanda. Mahaba at puti na yung buhok. Mabilis po yung nagsuot sa may kasukalan. Napalingon ako noon kay ate. At nagkatinginan kaming dalawa. Lalo na nung tumakbo nga yung taong yon. Dahil nakilala po namin ito pareho. Yung kanyang suot, talagang nakilala namin. Pati na rin yung mismong mukha nito. Di ba siya nga yun? Yung matanda kanina? Wika agad ni Ate Camille. Napatango naman ako noon at agad na nagtaka. Sinusundan ba kami ng matanda? Si Ate Camille ba yung dahilan? Mga tanong ko agad noon sa aking sarili. Niyaya naman ako ni Ate Camille na umalis na nga doon dahil bigla umano siyang kinilabutan. Kahit ako din naman. Parang kakaibang pakiramdam yung ibinigay sa akin ng matanda noon. Nangilabot din talaga ako. Nung makita ko kasi ito, nanlilisik po yung mga mata nito. Parang mabangis na hayop at yung kilos nito ay talagang mabilis.
Animoy hindi matanda. Pagpasok nga namin sa may loob ng bahay, doon na nga namin nabanggit sa iba yung mga nangyari. Inilarawan namin yung matanda at nalaman naming nakita rin pala ito ng iba naming mga pinsan sa may labas ng resort noong nakaraang araw. Pinilit daw sila nito na bumili, pero tumanggi nga raw sila dahil sinenyasan daw sila ng gwardya ng resort na wag silang bumili doon sa matanda. Nung tanungin daw nila yung gwardya, ang sabi daw nito ay baka aswang daw yung matanda. Nang makasalubong daw kasi ito ng gwardya isang pagkakataon, ay uminit daw bigla yung kanyang dalang proteksyon na bigay sa kanya ng albularyo. Binaliwala lang din daw yun ng mga pinsan namin dahil hindi sila naniniwala. Pero hindi daw talaga sila bumili doon sa matanda. Ang sabi ni Kuya Joel noon, wag na lang namin gaanong isipin at baka makaapekto pa raw kay ate. Kaya pilit namin kinalimutan yung tungkol doon. Baka nagkataon lang din yung mga pangyayari. Sabi ko na lang noon. Pag uwi namin ng bahay, wala kaming binanggit kay tatay at kay nanay. Pero yung bagay na pilit naming binabaliwala ay babalikan pa po pala kami. Nakadungaw na noon si Ate Camille sa may bintana ng bahay habang kami naman ay abala sa pakikinig ng radyo. Nang bigla na lamang napasigaw si Ate Camille. Ako yung pinakamalapit sa kanya kaya ako nga yung unang napabalikwas. Lalo at gabi na nga rin. Sigaw ng sigaw si ate at may kung ano itong tinatanggal sa kanyang braso. Nung mabilis akong lumapit, doon ko na nga nakita ang isang mabalahibong kamay na pilit hinihila palabas si Ate Camille. At nung mabilis kong tinulungan si ate, napadungaw din ako doon sa may ilalim ng bintana. Doon ko na nga nakita ang isang nakakapangilabot na nilalang na humihila sa braso ni Ate Camille. Ang haba po ng buhok nun. Maitim din yung balat at talagang malangis. Ganon din po yung buhok nito, na parang kapag hinawakan mo, dudulas lang yung kamay mo. Nakatingala ito sa amin habang nanilisik ang kanyang mga mata. Nahalos himatayin ako sa kaba nang makita ko yon at pati ako ay napasigaw habang sinusubukang tanggalin yung kamay nito sa braso ni Ate Camille. Siyempre, dali-dali na ring napatakbo sila Kuya Joel. At nang marinig ng nilalang na yon na nagkagulo na, binitawan po nito yung braso ni Ate Camille. Kasabay po ng pagbitaw nito ay yung paghuni ng tiktik. Kapag naaalala ko yung huning yon, kinikilabutan pa rin po ako, Sir Dan. Nagmarka talaga at namula yung parte ng braso ni ate na dinakma ng aswang na iyon. Andun na rin yung nanay ko at nagtataka ito. Nasaan ba yung tatay mo? Sigaw pa nga ni nanay noon dahil nawawala nga yung tatay ko. Kung kailan pa sana na kailangan namin siya dahil nagkakagulo na nga noon. Ngunit kasabay ng kaguluhang yon at nang pagkadiskubre namin na nawawala nga yung tatay ko, isang malakas na pagsigaw ang aming biglang narinig mula sa labas ng aming bahay. Boses po yun ng tatay ko. Hindi kami pwedeng magkamali. Tik-tik! Andito siya! Sigaw pa nga ng tatay ko noon na agad namang sinundan
ng malakas na paghuni ng tiktik na parang nabulabog. At isang paghiyaw mula sa boses ng isang babae. "Hayop ka! Papatayin kita!" Sigaw pa nga ulit ng tatay ko noon. Tumakbo naman kami ni nanay palabas, habang naiwan yung aking mga kapatid at sina Ate Camille doon sa loob. Paglabas namin, ay naabutan namin si tatay na hawak-hawak yung kanyang itak. May bahid yun ng dugo. Ayon sa kanya ay nagawa niyang tagain yung aswang bago yun nakatakbo. Malubhang tama daw sa likod yung tinamo ng nilalang. At susundan daw niya iyon pero kailangan daw niya ng ilaw. Ayaw pa sana ng nanay ko nung una. Pero sinabi ko na lamang na sasamahan ko yung tatay ko. Ako yung nagdala ng flashlight noon. Yung mga bakas po ng dugo, Sir Dan, nakita pa po namin. Sinundan nga namin hanggang sa dalhin kami noon sa may ilog na malapit lang din doon sa aming bahay. Mukhang tumawid siya ng ilog. Maraming bangka dito eh. Kung may ilaw lang sana akong dala nung lumabas ako, baka agaran ko siyang nasundan. Bumalik na tayo sa ngayon. Hindi natin sila pwedeng iwan doon sa bahay ng matagal. Wika pa nga ng tatay ko noon. Buong akala ng tatay ko noon ay nakatakas na nga talaga yung aswang. Baka hindi raw pala niya napuruhan ng pagtaga. Pero kinaumagahan, ginulat po kami ng isang balita. May nakita raw na patay na matandang babae. Doon lang banda, sa may kabilang parte ng ilog. Inilarawan nga po nila at tugma talaga doon sa matandang babaeng nagtitinda ng puto. Pero walang nakakaalam kung taga saan nga raw ba yung matanda. Nagulat lang din daw sila nang may dalawang matandang lalaki yung dumating at kumuha doon sa bangkay ng matandang babae dahil kamag-anak daw nila yon. Ayon sa mga kababaryo namin, parang wala man lang daw gaanong reaksyon sa mukha ng dalawang matandang lalaking kumuha ng katawan. Yun bang tipo na parang alam na nila yung nangyari sa kanilang kamag-anak na natagpuang patay. Nanahimik na lang kami syempre, pero malakas po yung hinala namin na yun din yung aswang na nagawang tagain ng tatay ko. Mula po nang mangyari yung lahat ng iyon, ang mga sumunod pa na reunion ay doon na nga kila Ate Camille namin ipinagdiwang. Mas panatag po kasi sila Ate Camille. Kung doon na lang din sa kanila, lalo at nag-iwan nga ng takot sa kanya yung nangyari dito sa amin. Hinding-hindi namin yun makakalimutan kailanman. Hanggang dito na lang din po itong kwento na ito. At maraming salamat po sa inyong lahat. Paalam.